sakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, matapos ang pag-ebakwar ka mga residentes kan Naga huli sa baha, CSWDO naghatod na nin ayuda. Kamugtakan kang drainage system sa Naga, pag-aadalan giraray kang City Engineer's Office. 17 anyos na dadakop na naghihit-hit subotin pinaalang na dahonin marijuana, positibo sa drug test. Mga taga-Provincial Agriculture Office kang Northern Samar nag-aadal sa pagibo ng lampshade nagibo sa dahonin kakao sa San Fernando, Camarines Sur. Diyos marhay na hapon. Ako si Mark Mendoza, ang sa indong tagapaghatod Bareta. Matapos ang pag-ebakwar kan mga binahang residentes kang Naga, tulos man inasikaso kan City Social Welfare and Development Office ang ayuda para sa sainda. Aramon taman ang kompletong details kayo sa report ni Melvin Machado. 259 na pamilya ay 171 na katao hali sa siyam na barangay kang siyudad kang Naga na nag-ebakwar huli kang paglangkaw kang tubig baha darakan makusog asin halawig na pagbagsak kang uran na bitbit kang tropical depression amang ang nairehistro kang lokal na gobyerno kang Naga. Ngunya na pagkaaga naglibot na subuot ang mga taga City Social Welfare and Development Office para ihatod ang ayuda sa mga binahang residente. Ang ngunyan pong aga, ang sa tuya pong City Social Welfare and Development Office, nagpuon na mag-ikot, yaon sindangon yan sa Barangay Mabolo, mapuon sa Barangay Mabolo, para po hatodan si mga evacuees. As of 11 p.m. po kasubanggi, may 9 na barangay kitang igwanan ng evacuees na consisting of 259 family, 871 na katao. So, hopefully po din namin nagdagdag para po matawan man sila ng relief ngunyan na agad. Sa Barangay Mabolo, may mga residente sa nagbaralik na sa sidang kanya-kanyang harong matapos na magbaba na ang tubig baha. Alagad, may mga nawalat pa ang iba sa Barangay Hall. Presente ngunyan, si Senda pong harong naman tubig, Sinda po naglipat pa. Alagad po sabi po ni Ma'am Annabel Vargas, kung sakali po dang may matada pa, digdi po sa pigtaong designated area na evacuation, sinda po da mabalik ta, matao manggiraray ning asistensya na hali sa lokal na gobyerno kang Naga. Sa Barangay Concepcion Pequeña, padagos pa ang pag-ikot ka mga opisyal kang barangay para bilangon ang mga nag-evacuar sa Barangay Hall, Chapel, asin eskwelahan na iyong hahatudan nin ayuda. Nag-iikot pa po sinta para sumanggi po may pigtaraw na kaming mga pagkakan man duman sa mga yaon din sa mo. And nag-iikot po si BSW para matawan ang ayuda kang halit sa DSWD. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, pinaglinaw man ni City Administrator Elmer Baldemoro na bago ang meeting kan Incident Management Team, nagkanya-kanyang responde na ang barangay sa saindang mga residentes na apektado kan pagbabaha. Alas 2 na subuot ng pagkahapon kan makabuelo ang mga miyembros kan IMT na pinanginutan man ni City Fire Marshal Fire Chief Inspector Peter Paul Mendoza. Na iyoman subuot ang nagdeterminar kan sitwasyon asin pagdeklara na mayong laog sa klase asin trabaho ngunya na aldaw para matawan subuot pagkakataon ang gabos na makapaglinig sa saindang mga harong. May coordination na may coordination na kami, may GC man na puon pa alas 4 nag-uurulay na. Alagad nagkanya-kanya kung nakiyang paglakaw, halimbawa itong CSWD, si mga rescue, kanya-kanya ng assignment dahil ininot na po itong mga re-respondihan. Kaya halos nakabuelo lang po kami alas 9 ng Banggi. So, iyon lang po yun itong oportunidad para magkatripon. Pero si mga ginigibo po as early as 2 o'clock ng pagkahapon nagpuon. Padagos pa sa mga bareta, mga dapat gibuhon na solusyon sa problema kan pagbabaha sa syudad ng Naga, liwat na riripasuhon kang City Engineer's Office. Aramon taman ng kompletong detalye sa report ni Melvin Machado.
Maitom asin nag-aalo na tubig sa garudagat na kalabaan kang Panganiban Drive, Syudad kang Naga, palawag sa Central Business District 2. Ang sitwasyon kasudubang hapon mientras na sigido ang pag-uuran. Suzuki City Administrator Elmer Baldimoro, may mga lugar sa Naga na daiman dating nilalantop nin tubig, alagad sinanop kasudma sa dakol na tubig uran na pinagbagsak ni Tropical Depression Amang. Ang bagay na ini ang saro sa mga pag-iisipan kang lokal na gobyerno kang Naga kung paano matatawan solusyon. Iyon na po siguro ini itong dakol na binulos na uran. Based po kay Mike Padua, nasa 300 to 500 millimeters, pigbulos na uran kaso ugma. And halos po kadaklan na area sa Naga, pigbaha, maski po itong mga dayman binabaha kang mga nakaaging makusog na pag-uran. Kaso ugma naka-experience, kaya panibagong pwede naman po ni sa lokal na gobyerno kang Naga kung paano ni ma-resolve dahil first time po nangyari ito dito sa Naga. Idinagdag pa ni City Administrator Baldimoro na ang nangyari kasudma ang pag-aadalan subot kang City Engineer's Office urog na ang liwat na paghiling sa kamugtakan kang drainage system kan syudad. Po ngayon ang i-assess kang sa tuyang City Engineering Office, lalo na ining mga area na dahi man talaga binabaon yan, pigbaba na. So either mas lalong pakarayon itong drainage system or magkaigwa ng regular maintenance duman sa mga pigbubulusan ng tubig. Saro po bagay sa notaran duman sa Concepcion Pequeña, aside from kadtong mga nagkasarahan na mga bulusan kang tubig, manotaran duman itong pag-aapon ng basura na nakaka-contribute duman sa creek kaya nababaha. Sa Jesse M. Robredo Coliseum, temporaryo nagpaipli mo na mag-irina na sina Rosalinda Peña asin duang aki kanihulit na sinalop ng tubig baha ang sa ilang istaran sa Barangay Triangulo. Ang arog subot kaning sitwasyon ang bako ng bago sa Sainda. Pampirang beses mo ng paglipat ng pag-i-evacuate ka. Hindi ko na po mabilang. Pag-iiba. Natunda man ka mo. Iyo po. Mga aki, kumusta? Ayos man po sinyo. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsway. Mientras tanto, pinasalamatan man ni City Administrator Elmer Baldimoro ang mga opisyal kan barangay na naging katuwang nida sa pagresponde sa mga naapektaran kan paglangkaw kan tubig baha kan Sudma. Iyo po, inat po ang pagpasalamat mi sa mga barangay official na naging katuwang sa pagresponde kang syudad. Dahil man po kakayanon lang kang DRRMO kung dahil halos kasugma sabay-sabay na nangangapudan kang pag-rescue. Kaya pagpasalamat po kami sa mga opisyales kang barangay na iyon ito mga inot na nag-responde. Even duman sa pagtao po ng relief, iyo po yan ang arrangement kang syudad and the barangay na ang inot pong mataong relief ang barangay and later on ang city. Kaya kasabanggi po ang nagtaong relief hali sa barangay and ganyan pong aga nag-iikot naman ang satuyang CSWD. Padagos pa sa mga bareta, siring sa dating nagkapirang barangay kan Milaor Camarines Sur, nalubog sa baha huli kan halawig asin makusog na pag-uran kan Sudma. Haramon taman kompletong detalye sa report ni Jerome Breeze. Matapos ang paglamasan nin Bagyong Amang sa probinsya nin Camarines Sur, nalubog sa tubig bahaan perang barangay sa Milaor, kabalinaan Barangay del Rosario, Balagbag asin iba pang pagtarayd na barangay. Kaso bagong aga, haros pabayan pa ang tubig baha sa lugar na permi naman na namamatian kan mga residente sa lugar tuyong may minabot na raot nin panahon. Yan po, pahabayan, pahabot po din. Nag-uran, lang po, ning uran lang, duwang aldaw lang ang uran, baha na. Kung pirang dis po nita medyo hararon po, baka mga wangwil, sarong simana. Naman po kami mag-ubog, bulan-bulan nagbabaha. Mayo man inairehistro nga casualty ang banwa ni na Milaor matapos ang makusog na pag-uran darakan Bagyong Amang. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak. Sa pagbabalik kang Newsbreak, 17 anyos na nadakop na nagagamit subuot ng pinaalang na daw rin marijuana sa Malabsay Falls, positive sa drug test.
Yan asin iba pang mga bareta sa pagwelta kang GNN TV 48 Naga News Break. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. News Break. Mas pinalinaw, mas pinalakas, mas pinalawak. Ang GNN TV 48 Naga, digital na! Kung ang inyong TV sets ay digital ready na, pindutin ang scan o search channel button at makikita ang GNN TV Channel 48. Maaaring gumamit ng indoor o outdoor antenna para sa mas klarong panonood. Ganito rin ang gagawin kung kayo ay gumagamit ng digital box. Sa mga susunod na araw, asahan ang mga programang malapit sa puso ng mga Bicolano. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist. Sa oras ng sakuna, isa sa mga kailangan natin sa ating tahanan ay isang gubag. Ang isang gubag ay naglalaman ng tubig, mga dilata at biscuits upang hindi tayo magutom, energy bars or energy drink, first aid kit, communication devices tulad ng flashlights at batteries, whistles o pito, portable radio at extra cellphone. Mas mabuti kung meron tayong prepaid load guard. Tools tulad ng Swiss knife at gunting. Maaari din tayo magdagdag ng lubid. At huwag natin kakalimutan ang hygiene kit na naglalaman ng sabon, tissue, toothpaste, toothbrush at face mask. Sa lahat ng oras, laging bukas, nakahanda ang aming tanggapan. Tandaan, ang Bicolanong alerto, pirming protektado. Work with business executive or turn yourself to become one. Explore the career in the world of business with NCF's Bachelor of Science in Business Administration, major in Financial Management. This degree prepares you to excel in the financial service sector. Start it right with NCF's College of Accountancy and Finance. The Mariners Tourism and Hotel Institute is an institution that offers hotel accommodation, food and beverage services, and different programs and international cuisine. It boasts 5 contemporary guest rooms that fit to all types of guests and travelers. Room rate starts from 1,500 to 4,999 pesos only. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. News Break. Padagos pa sa mga bareta, nagtaonin abiso sa publiko ang Environment Disaster Management and Emergency Response Office na mayo subot sindang pinagigibong bagong FB account. Ini matapos na may magluwas nin bagong FB account kag nakalis na aldaw may mga naglakop na peking advisory mapadapit sa pagbabalik eskwela ngunyan aldaw. Sa satuyang police report, positibo sa drug test ang 17 anyos na nadakop na naghihit-hit subuot nin pinaalang na daw nin marijuana kang nakaaging Biyernes Santo sa Balabsay Falls. Alagad negative ang saro nindang kaibahan. Susog ki Police Major Antonio Per, Station Commander kan Police Station Number 4, mahampang man giraray sa kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 ang nasabing suspect. Si Sapuyan man si
nakuha naman yung marijuana, napaila naman po ipigpailan ta ito ning sa using dahil nga actual na nahiling kang si caretaker kang Malabsay Falls itong duwa, kaya pigkasuhan ko na sa using, kaya lang kang pag abot kang si result halik sa crime lab, saro lang sina positive, kaya saro lang sina kasuhan duman, itong minor lang ang talang nag-positive duman. Tapos pigdagdagang pamagang piskal dahil itong marijuana bagang kuyan may tube baga ito, pigdagdagang pa ning sarong kaso sa paraphernalia, posisyon kang sa paraphernalia. Sa iba pang police report, si PNP Bicol Regional Director Police Brigadier General Wistrimundo Ubingke ang naging bisita sa inauguration as in blessing kan bagong police station sa Erozin, Sorsogon na yaon sa Erozin National Agency Center and Terminal sa nasabing banwaan. Ang bagong edipisyo kan PNP ang mas maparikas kan pagtaon ng serbisyo sa publiko. Sa iba pang bareta, mga taga-Provincial Agriculture Office kang Northern Samar yaon sa San Fernando, Camarines Sur para mag-adal kung paano ang paggibo nin land shade gamit ang dahon kan kakao. Aramon taman ang kumpletong details ken sa report ni Jerome Breeze. Parte kan ginibong nga bench marking kan na ditay asin Provincial Agriculture Office sa Northern Samar sa banwanin San Fernando, Camarines Sur an manungod sa tamang paggibo ni na lampshade na gibo sa cacao leaves. Sigun kalay sa May Sebrio sa Negosyo Center Business Councilor kan Lavisares sa Northern Samar. Po na pet sa 11 hastangon niya na aldaw ginibuan sa idangga bench marking sa San Fernando, Camarines Sur. Tangani nga manundan ang paggibo kan lampshade nagibo sa cacao leaves. Naugmaman ini sa mainit na pagsabat asin pagakomodar kan LGU San Fernando sa Saina. Asin iniman ang collaboration kan alkalde kan Labisares sa Northern Samar na si Edito Saludaga asin Mayor Fermin Mabolo kan San Fernando, Camarines Sur. Gustong i-adapt ni Mayor yung technology sa kakao. So yun po, napaka-ayos po ni Mayor, i-share sa bayan ng Labisares yung technology na dito nila inaanong sa capsule. So yun po, wala po masyadong formal na kay Mayor kasi mag-friend naman sila. So parang nag-participate nag-call lang po kami tapos letter, communication letter sa Mayor to Mayor. So yun po, pumayag po agad sila. So andito po kami ngayon simula po April 11 hanggang ngayon po na last day to attend the training. So yun po, from processing of cacao to lamp making, nag-observe po kami. Sa lado man ni Jose Cabudsan ka na Provincial Agriculture Office ka Northern Samar, ang aktibidad na ini pig-share tuman na makakatabang sa indang lugar. Tangaling mapakinabangan ang dahon kan kakao, arog kan ginigibo sa banwanin San Fernando, Camarines Sur. Doon naman sa facilitation, marami kami natutunan. Salamat din dahil parang interesado din sila na mag-conduct din again ng training din doon sa bayan ng Labisares sa Northern Samar. Mismo yung anak ni Mayor ay pupunta doon, si Luis. Siya po ay parang sasama. Maganda yung location ng bayan nyo, napakaganda. Yung mga palayan nyo malalawak. Para sa GNN TV 48 Naga Jerome Breeze, Newsbreak. Asin yan ang katiripunan kan mga bareta ngunyan aldaw. Day malingaw na bisitahon ang samuyang official Facebook fanpage asin ilike ang GNN TV 48 Naga para pirmi kitang updated sa mga bareta asin istoryang bida ang Bicolano. Liwat ako po si Mark Mendoza. Digdisa na yan sa GNN TV 48 Naga News Break. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. News Break.